Tulad ng mga natututunan natin sa naunang talinghaga, naalala ko pa, yung talinghaga ng, hindi ko na maalala pala yung pinakatalinghaga. Yung mga take away ko dun sa mga natutunan ko. Alam nyo ba na pag 62 years old ka na pala, minsan may memory gap ka talaga. Kanina lang naaalala ko yun, ngayon hindi ko na maalala. Hindi. Naalala ko yung question ni Kuya Joel dun sa kanyang teaching na ano ang mangyayari sa kanila. Naalala nyo yun? Yung topic na yun. Yung Good Samaritan yun. Yung parable of the Good Samaritan. So, kung sumunod kay Jana, yung mercy, tungkol sa mercy, ano yun? Sa grace pala, yung para bang, ang tingin mo, unfair ang grace ng God. Naalala nyo yun? At tapos yung kay J.A., sino nakakaalala? Protect your gifts. Protect your gifts daw, sabi ni Tita Estela. Pero sa totoo lang, kaya hindi ko yun maalala, hindi ako nakapakinig. Tapos, sa kasamaang palad, di ba in-announce ko na laging ina-upload dyan after, hindi pala siya na-record. So, hindi ko na siya na-review. Di ba, hindi ako nakapakinig dahil nagluto ako. Pero, sabi ko nga kay J.A., one-on-one niya ako, ituro niya sa akin ngayon. Pero, this morning, another parable ang ni Jesus Christ na alam naman natin na pag nagtuturo siya ng parable, inire-relate niya to sa mga kung sino yung tinuturoan niya. No? At sa panahon na yon, ang tinuturoan niya o pinagsasalitaan niya ay mga farmer. Dahil nung panahon nila, sa kanilang kultura, halos ang tao, ilang percent ang farmer. At ang kanilang mga trabaho connected sa agriculture. Kaya mas mauunawaan at mas naiuugnay nila yung mga parable. Ang galing talaga ng ating Panginoon na napaka-brilliant niya. Hindi lang siya matalino, sobrang talino na nakakaisip siya on the spot ng mga talinghaga para bigyan ng punto o yung mga tao at na gustong makaintindi o makaunawa, may i-relate nila sa kanilang buhay yung mga naririnig nilang teaching ni Jesus Christ. At karaniwan, familiar talaga sa kanilang panahon at sa kanilang kalagayan yung tinuturo ni Jesus Christ. That time, mga tungkol sa pagsasaka, tungkol sa paano magtanim. Yan yung kanyang mga ano. Pero alam naman natin na si Jesus Christ, pag nagsuturo siya ng parables o talinghaga, ang layunin niya, hindi lamang para maunawaan nila kung paano magtanim. Kung hindi, para maunawaan nila ano ba yung lahat ng mga nakikinig sa panahon na yun, kung ano ang spiritual na kahulugan ng mga kwento ng talinghaga na sinasabi niya. Ngayon, ang talinghagang tatalakayin natin ay tungkol sa mga damo. Topic. Sa English yan ay parable of the weeds o damo. So, yung damong ligaw. Biglang ganun yan. Marahil, alam ko, marami dito, familiar kayo dito. At babasahin ko muna yung pinaka-scripture nito. Sa Matthew 13, alam ko may iba dyan na sasabihin, hindi pa nagpe-pray si Ateng. Pero basahin muna natin bago ako magpe-pray, ha? Basahin muna natin. Matthew 13. Andiyan na yung scripture. Yan. Sa inyong mga screen or kung may mga Bible kayo, much better. Basahin nyo yung mga Bible nyo. Sabi riyan sa Matthew 13 verse 24, nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan, at saka umalis. Next, please.
Nang tumubo at nagbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot si Jesus Christ sa verse 28. Sabi niya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ngayon ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Next please. Sabi ni Jesus Christ, wag! 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 Baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani ay sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bikisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Yan yung parable. So, let's pray. Muli po, aming Ama, humihingi po kami ng tulong na marinig namin ang mensahe mo sa araw na ito. Basbasan mo po kami at pagpalain ng bukas na tenga, bukas na mata, bukas na isipan, at pusong mapagpakumbaba sa oras na ito para po maunawaan namin at gabayan mo kami sa tulong ng iyong banal na Espiritu at bilang tagapagsalita mo, humihingi po ako ng tulong na hindi lamang namin ito marinig, kung hindi tunay kaming makinig. Bigyan mo kami ng pusong handang tumanggap sa iyong salita at ipamuhay namin, tulungan mo kaming maipamuhay namin ito sa ngalan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, handa na ba tayo makinig? Napakarami nating bagay makikita dito sa talinghagang ito dahil napakaganda ng talinghagang yan. Alam kong pamilyar na kayo dito at narinig nyo ng ilang ulit ang teaching na yan, pero tingnan nyo ngayong oras na to kung ano ang ipapakita o ipaparinig sa inyo ng ating Ama. Kayo lang yan. Kayo, between you and God, kapag nagpa-pray kayo, bago kayo makinig o bago magbasa ng scripture, talagang doon nyo palang malalaman na kumikilos nga ang Diyos sa puso ko. Dahil kapag naintindihan mo yan, doon mo mararanasan na nandyan siya tumutulong sa'yo, okay? So, hindi ang teacher o hindi yung kung sino man, kundi si Ama ang magtuturo sa iyo. So, sabi ko nga, marami kang maiisip sa napakagandang talinghaga na yan. Pero alam nyo ba na sa pagbabasa ng Biblia, pag tuloy-tuloy kayong nagbabasa, makikita nyo sa context niyan, pag pinagpatuloy nyo ang pagbabasa, makikita nyo ang explanation. Siyempre kanina, meron daw talinghaga na merong naghasik, ang inihasik lang nung nagtanim mabuting binhi, pero nung tumubo, meron naging damo, nagtataka ngayon yung nagtanim, sabi nung nagtanim, bakit po may di ba mabuting binhi lang ang itinanim mo? Gusto niyo po ba bunutin na natin to? Di ba? Hindi naman natin agad maiintindihan kung anong gusto iparating ng message na yon kapag hindi natin binasa ang Biblia. At alam niyo po ba na kung si Jesus Christ ay nagtuturo, number 1 tip, pag nagturo si Jesus Christ at hindi niyo naintindihan, magtanong kayo sa Kanya. Uy, Mabel, paano ko naman matatanong si Jesus Christ? Wala naman siya dito. Di ba? Alam kong alam niyo na, sa inyo na naka-receive ng Holy Spirit, sa inyo na nagpapatuloy magdasal bago magbasa ng Biblia, alam niyo kung ano ibig kong sabihin. No? Andiyan si Jesus Christ, God in Christ is in you through the Holy Spirit. Okay? So, pag meron kayong di naiintindihan na tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo, magtanong kayo sa Kanya. Yun yung gustong sabihin. So, punta tayo sa verse 36. The same book, at nandyan po ang explanation ni Jesus Christ. Babasahin natin.
Pagkatapos, sabi riyan, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Ngayon, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, tingnan niyo po yung binabasa niyo, ha? Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid. Di ba? Magaling yung mga alagad na to, kung ilan man ito. Sabi diyan, sumagot si Jesus Christ, ang naghasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Di ba may explanation siya? Hindi lang natin binabasa, kaya ganon. Minsan di natin siya naintindihan. Ano pa? Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Tingnan niyo pong mabuti yung binabasa niyo, ha? Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Meron pa ba, anak? Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit, Verse 43, ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Sa huli, sabi ni Jesus Christ, makinig ang may pandinig. O di ba? Tapos na ang teaching natin. Yan ang explanation ni Jesus Christ. Dahil nung panahon na yon, alam ko sa mga nagbabasa ng Matthew 13, alam niyong maraming tao dyan, no? Maraming tao nakinig sa kanya nung nagtuturo siya. At una niya tinuro dyan sa context niya ay yung the parable of the sower. No? Alam kong naalala nyo, sa parable of the sower, merong nagtanim ng merong farmer na naghasik ng mabuting binhi. Tapos may 4 na klase ng lupa. Yung mabato, yung sa daan lang, tapos yung sa matinik, at saka yung magandang lupa. No? Gami, ako muna magsasalita, So, ayan. So, dito sa atin naman na binabasa ngayon, at alam ko yung pinakapunto nung script, nung parable of the sower na sa sinabi ni Jesus Christ, sandali lang na dapat ang pinakapunto nung topic na yon, yung the parable of the sower, maintindihan natin na dapat maging mabuting lupa tayo. Dahil ang mabuting lupa, ano nga nangyayari? Pag nagtanim ka sa mabuting lupa, dahil mataba ito, nakaayos ito, ready itong tumanggap ng tanim, at tumutubo ang tanim at nagkakabunga ang tanim. Di ba? Ganon. Kaya, naalala nyo, ang lesson doon, dapat tayo yung mabuting lupa na tumatanggap. Pero dahil dito naman, iba naman ang ating topic ngayon, sabi ni Jesus Christ, dahil nabasa natin yung explanation niya, sabi niya, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao, ang bukid ay ang sanlibutan, ang mabuting binhi ay ang mga anak ng kaharian, ang mga damo ay ang mga anak ng masasama. Nababasa niyo po ba yung binasa natin na explanation ni Jesus Christ? Yung mga damo, anak daw ng masasama. Meron yung mabuting binhi, anak ng kaharian. No? So ito yung mga tao na kung saan, dahil sila ay mabuting lupa, tumanggap sila ng
nung tanim, namunga sila. Yun yung mga mabuting binhi na sinasabi ni Jesus Christ. Ang tawag niya ay anak ng kaharian. No? Tapos, merong kaaway, yung kaaway daw na naghasik, yun yung devil, at pagdating daw ng, ang anihan ay kailan daw mangyayari? Sa katapusan ng panahon. At ang mag-aani ay hindi ikaw o ako, kundi mga anghel. Di ba? Doon sa explanation ni Jesus Christ. Kaya, sabi ko nga, kung meron man tayong, kung meron pa bang hihigit na magaling na teacher kay Jesus Christ, di ba? Wala. So, kaya lang, pag-usapan pa rin po natin para makita natin kung ano yung gustong iparating sa atin. Kasi pag inihinimay-himay natin yan, mas maiintindihan natin. So, tungkol yun sa magsasaka na... Teka lang. Nasaan na ako? Nawawala yung aking... At kung pareho lang tayo, kung kayo ay katulad ko, alam ko naman na kung naramdaman na rin natin minsan sa punto ng buhay natin, mabuting lupa tayo. Minsan, may handa tayong tumanggap ng mga aral. Minsan naman, hindi tayo ganun kabuting lupa. Namimili tayo ng teaching na gustong tanggapin. Pag ayaw mo yung topic, ayaw mo nang makinig, di ba? Kaya tayo nagdarasal palagi. Alam nyo yon na tulungan tayo ng Diyos na laging makinig. At nang sa gayon, matulungan din tayo ng Diyos bilang magandang lupa na sa lahat ng pagkakataon mamunga o magkaroon na tumubo ang binhi, ang mabuting binhi na nasa sa atin. So, si Jesus Christ, ang pinupunto niya dito sa ating parable. Ano nga yung parable natin? Parable of the weeds or talinghaga ng mga damo o ng damo sa Tagalog. Ewan ko kasi magkakaiba tayo ng translation. Sabi riyan, hindi na masyadong tungkol sa magandang lupa yung pusong maayos ang sinasabi ni Jesus Christ dito, kundi sa mga taong tumanggap ng mabuting binhi or tumanggap ng salita ng Diyos. Sila yung mga naging maganda at matabang lupa noong una nilang narinig ang ebanghelyo or ang gospel, tinanggap nila sa kanilang puso si Jesus Christ at patuloy silang namumuhay na ang kasama si Jesus Christ. Kaya, ang tawag sa kanila ay sila ay, doon sa explanation ni Jesus Christ, sila yung anak ng kaharian ng Diyos. Or, sila yung sons of the kingdom. Ngayon, yung isa, meron namang isa pang uri ng tao na binabanggit dyan. Nasaan ba yun? Pabalik mo anak sa Matthew 13, doon sa explanation ng Sa Matthew 13, verse 36 ba yan to 40, yung explanation. Ayan. Konti pa, last sa isang slides pa. 36, verse 36, anak. Ayan. 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 Ulitin natin, ha? Sumagot si Jesus Christ sa verse 37, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. 30, next po, please. Ayan. Ang bukid ay ang daigdig, ang mabuting binhi ay ang mga taong ano raw? Kabilang sa kaharian. At ang mapanirang damo, o yung damo, itong ating parabola, ay, ang tawag sa kanila kabilang sa masama. Grabe, di ba? Magkaiba yon. May anak ng kaharian ng Diyos at anak ng kasamaan. Di ba? Dalawang bagay, dalawang uri. Yung trigo o mabuting binhi, ang tawag sa kanila ay mga anak ng kaharian, at yung mga damo ay anak ng masama. So may dalawang bagay. Medyo, alam ko, mabigat pakinggan yan. Kahit ako, nahirapan din akong, bakit ganun? Parang judgmental naman nitong scripture na to, no? Di ba? Magkaiba yon. Anak ng kaharian at anak ng masama. Di ba? Parang, grabe naman, napakatindi. Pero alam nyo ba, parang critical to, o critics, or masyadong, pero alam nyo ba na kailangan din natin itong maunawaan? Kailangan natin itong maunawaan. Bakit?
bigyan natin ng kaunting background. Yung mga taong, o yung mga tinawag niya na anak ng masama. Para maintindihan natin, ha? Sino ba yung mga anak ng masama? Alam natin na sa Genesis chapter 3, sa mga nagbabasa ng Genesis, kaya nga sabi ko sa inyo, marami kayong mamimiss or magsisisi kayo pag hindi kayo nag-attend ng Berean every Saturday. Sabi riyan, nung nagkasala si Eva at si Adan, ano nga ang tawag natin doon? The fall of man. No? Yung unang pagkakasala ni Eva at ni Adan, ang tawag dyan ay fall of man. Nung sila ay nahulog bilang tao. Mula noon, alam nyo ba na ang lahat ng taong isinilang ay tinatawag na makasalanan? At hindi ka exempted doon. Lahat. Lahat tayo. Kahit tinatawag tayo makasalanan. Naintindihan ba natin yon? Na lahat tayo lahat ng taong isisilang, kahit si Gami, no, makasalanan yan. Kaya kung hindi yan palalakihin ni Jan at ni Arjun ng kikilala kay Kristo, hindi mawawala ang kasalanan niya. Naintindihan po ba natin yon? So, lahat tayo ay may pagkukulang at nakakatakot kung sino dito ang hindi nagkasala kahit kailan. Sabihin mo sa akin dahil lalayo na ako sa'yo, matatakot ako sa'yo. Joke lang. Lahat tayo nagkasala, kahit pa yung napakabuting tao, minsan sa buhay niya nagkasala, so ano pa rin ang tawag sa kanila? Sinner. Kahit minsan lang nagkasala. So, naintindihan pa natin na ayon sa kasulatan, tayong lahat ay patay sa kasalanan? At sinasalarawan ng tao bilang taong lumalakad sa kadiliman at kasamaan? Tawag pa sa atin, ayon sa Ephesians, tayo ay hiwalay sa Diyos, walang pag-asa sa mundong ito. Tinatawag pa tayong mga children of wrath. Naalala nyo yon pag binabasa nyo ang Ephesians? Yan ang kalagayan ng lahat ng taong ipinanganak at patuloy yung mga ipapanganak pa lang. So, pag ipinanganak pa lang ang tao, hindi totoo, pag baby yan, bagong panganak, hindi pa yung nakakagawa ng kasalanan, angel yan. Hindi totoo yun, ha? Hindi angel yon dahil sa Biblia, iba ang angel. Okay? So, yan ang tunay na kalagayan ng bawat taong ipinanganak. So, sabi ko nga, ang tinitingnan natin dito ay yung mga mapanirang damo na ang tawag sa kanila ay anak ng masama. So, binabalikan lang natin, bakit naging masama? Bakit tinawag ng masama? At gusto ko lang sabihin na yung mga taong kabilang sa kaharian o anak ng kaharian at anak ng masama, pag sinasabi ni Jesus Christ yan, judgmental ba siya? Masyado namang judgmental tong scripture na to. Merong anak ng kaharian at merong anak ng masama. Hindi po siya judgmental, hindi siya critics. Yan ay sinasabi niya lang kung ano ang totoo. Di ba? Sa kasamaang palad, walang dito walang kalbo. Pati si Arjun hindi kalbo. Ang kapal ng buhok ni Arjun, parang kumakapal ng buhok mo, anak. Halimbawa, ang isang kalbo, sinabihan ko ng kalbo, judgmental ba ako? Hindi po. Di ba hindi? Sinasabi ko lang yung totoo. Di ba? Hindi ko naman yun siyempre sasabihin na sobrang yung ang dating kalbo or something, di ba? Pero, ang gusto ko lang sabihin, si Jesus Christ, sinasabi niya na may anak ng masama at may anak ng kaharian. Hindi siya judgmental dyan, no? Hindi niya, sinasabi niya lang yung totoo. No, kung tayo ay pinanganak na di ba, lahat ng tao, kailan naging tao, kailan nagkaroon ng anak si Eva at si Adan? Yung first, si Cain at si Abel. Di ba, after the fall na, wala na sila dun sa paradise nung sila ay unang nagkaanak. Kaya, lahat ng tao na ipinanganak, matapos na yun nung nagkasala sila, kaya lahat ng tao, makasalanang ipinapanganak. At kasama tayo doon, mga kapatid. Kaya, kahit si Jesus Christ nga lang yung hindi nagkasala, di ba? Pero kapag nagsasalita siya ng ganito, makinig ka na. No? At
alam kong marami na kayong naiisip ngayon pa lang. No? Kaya nang sabihin ni Jesus Christ na may dalawang uri ng tao, yung anak ng kaharian at yung mga anak ng kasamaan, dalawa yon, di ba? Hindi yon para manghusga, kung hindi para ipakita ang totoo o katotohanan. Okay? At may mga taong kasama ang Diyos at may mga taong hindi kasama ng Diyos. At pag ang tao hindi kasama ng Diyos, nasan siya? Iba ang kasama niya. Di ba? So, kaya, gusto kong maintindihan natin to. Kaya kung paulit-ulit ako, pasensya na kayo. Kaya, huwag mong iisipin na hinuhusgahan ka. Hindi ganun yon. Sinasabi lang ang totoo. At may tao talagang mayroong Diyos at may taong wala. May taong mayroong Jesus at may taong walang Jesus sa puso. Okay? Ganun lang kasimple yon. At hindi na may personal si Jesus Christ dyan. Yan ang totoo. Yan ang katotohanan. Sino man na tao ang mayroong Kristo o meron ding tao na walang Kristo, at kung meron kang Kristo o kung meron kang Jesus sa puso mo, anong ibig sabihin nun? Andyan din sa puso mo ang Diyos. At kung wala naman, kung wala kang Jesus o wala kang Kristo sa puso mo, wala rin ang Diyos sa puso mo. Di ba? Alam kong hanggang mamaya, magtiyaga lang kayong makinig, no? Kung wala kang Jesus, wala ka ring Diyos. Ibig sabihin, saan ka na pupunta? Yan ang resume ng tao, no? Basahin natin sa Acts 26. Anak, pakilagay nga sa Acts 26, verse 18. Andyan yan. Susunod yata yan, anak. Sorry parang napagbaligtad kay pag-send. Walang Acts 26, verse 18. Sorry naman, baka hindi ko na-send. Sa mga may Bible, good for you. Congratulations. Makakabasa ka ng iyong Bible. Sabi riyan, sa Acts 26, verse 18. Kaya masaya talaga yung may paper Bible ka eh. Minsan, pag walang kuryente o walang internet, hindi mo ma-on yung Bible mo. Di ba? So, yung Bible na papel, ayan, lagi mong makukuha at mababasa. Sabi riyan, tumayo ka. Ito yung kinukwento pinagtatanggol ni Apostle Paul yung sarili niya kay Haring Agripa. Nung panahon na yon, sinabi niya kay Haring Agripa ito, pinapaliwanag niya yung sarili niya. Sabi niya, sinabihan daw siya ni Jesus Christ ng ganito, tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpapatotoo ka tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. 17, ililigtas kita mula sa kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga Hentil kung saan kita isusugo. Verse 18, imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. So, ang pinag-uusapan natin dito, yung anak ng masama, ito ang explanation, ang description ng scripture tungkol sa mga anak ng masama. Ibabalik mo sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ano ibig sabihin nun? Nasa kadiliman talaga. Kapag wala kang Kristo, wala ka sa piling ni Kristo at ng Diyos. At kaya kailangan marinig ang message, no? Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. So, magkaiba yun, di ba? Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At ano pa? At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, si Jesus Christ nagsasalita. Kinukwento ito ni Paul na sinabi sa kanya ni Jesus Christ. Sinasabi niya to kay Haring Agripa. Sabi niya, at patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan sila ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Kaya kung babasahin mo ang gospel, makikita natin dito at patuloy nating nararanasan yan, nabubukas ang mata natin sa
sa mga bagay-bagay tungkol sa pagiging makasalanan natin. Napupunta tayo sa dating kadiliman, unti-unti tayo nagkakaroon ng napupunta na sa kaliwanagan. So, dahil may mga taong hindi alam na nasa kadiliman pa sila, alam nyo ba yon? Minsan, kahit tayo, kung wala tayo sa piling ng Diyos, na sigurado na nandun tayo sa piling ng kalaban, di ba? Hindi man natin napapansin yun eh. Hindi natin nakikita na nasa kadiliman na pala tayo. Ewan ko kung ako lang ha. Pero pansinin nyo, no? Minsan sasabihin naman natin, mabuting tao naman ako, hindi ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nagsisinungaling. Tama ba yan? Hindi ko kailangan si Jesus Christ. Hindi ko kailangan si Jesus. Alam ko, ang nangangailangan lang kay Jesus, napakasamang tao na yan. No? Alam mo, minsan ganyan tayo. No? Pero, hindi mo alam na mahina ka na pala, hindi mo alam na hindi mo nakikita na kung wala ang kasapiling ni Jesus Christ at ni Ama, wala kang magagawa sa buhay. Teka lang, sobrang namang judgmental yan. Pero yan ang totoo. No? Ewan ko kung aamin kayo, pag nag-iisa na lang kayo, i-assess niyo yung sarili niyo. Palagi ba alam kong madalas tayong nakakaranas ng ganyan. At kasi nga, pinanganak tayong makasalanan. Kaya nga, naalala ko yung isang teaching na, may dalawang nature na nandito sa kaloob-looban natin. Kapag nasa trono ng ating kalooban ay si Kristo, ibang klaseng tao tayo. At kapag ang naghahari sa kaloob-looban natin ay yung pagiging Mabel ko, ay iba rin yun. Ibang-iba yun sa pagiging Mabel na may Jesus sa puso. Naintindihan niyo po ba yung gusto kong sabihin? So, sabi ko nga kanina, kahit pagano kabuti ang isang tao, lahat ay tinatawag na sinner. At kung wala si Jesus Christ sa puso nila, wala talaga silang magagawa sa buhay nila. Kaya't kailangan natin si Jesus. At kung sinasabi nga ni Jesus Christ na may anak ng masama, hindi siya na may personal dyan or hindi siya nang-iinsulto or nanghuhusga dyan. Hindi yan pambabatikos moral, no? At yan lang yung totoo. Talaga namang napakasama ng kalagayan ng tao at kailangan talaga ng lahat ng tao si Jesus Christ. Kailangan nating marinig ang gospel para mabuksan ang mga mata natin, no? Upang tayo ay tumalikod sa kadiliman, mapunta o malapit sa kaliwanagan. Mula sa paghahari ng devil, patungo sa paghahari ng God. Magkaiba po yun, ano? Sa halip na si Satanas ang naghahari sa ating buhay, ang Diyos na ang mamumuno sa atin. Kung gayon, kapatid, kung nangyari na yan sa'yo, kung nangyari na yung pagbabago sa buhay mo, that's good. Mabuti yan. Pero kung hindi pa, sinasabi ko ito, kapatid, seryoso to. No. Seryoso talaga to. Kailangan mong mabuksan ang iyong mata dahil maaaring hindi mo pa nakikita na ikaw ay nasa ilalim pa ng kapangyarihan at pamumuno ni Satanas. Masakit pakinggan, pero totoo yan, kapatid. No? Kung hindi mo pa, sabi ko nga kanina, kung nangyari na sa'yo ang pagbabago, naranasan mo na si Kristo sa buhay mo at siya na ang sinusunod mo, at talaga namang, hindi ito perfect walk ha, minsan talaga, sabi ko nga, minsan ayos tayo, minsan hindi. Pero kung nakita mo na yung pagbabagong yan, good for you. Pero kung hindi pa nga, sabi ko, seryosohin mo, dahil baka hindi pa nga nabubuksan ng mata mo, at maaring hindi mo pa nakikita na ikaw ay nasa ilalim pa ng kapangyarihan at pamumuno ng kalaban. Alam kong masaklap na kalagayan yon at minsan hindi yan namamalayan ng tao. Aminin natin, minsan hindi natin alam na nasa ganun kalagayan tayo. Iniisip natin, okay lang ang buhay ko, mabait naman ako, wala akong inaapakang tao, hindi ako, kung ano-ano pa, no? Mapagbigay ako, generous ako, ano pa.
Mm. Pero ang totoo, kailangan nating magbubukas lagi ng ating mga mata upang tayo ay makatalikod sa kadiliman at lumapit sa kaliwanagan at mula sa paghahari ni Satanas tungo sa paghahari ng Diyos. Okay? Kailangan po natin yan. At sa pamamagitan nito, matatanggap natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ika nga sa Romans, ayan, tingnan na natin sa Romans, anak. Romans chapter 3, sabi riyan, verse 23. Sapagkat, ano raw? Nandyan po ba kayo sa inyong mga Biblia? Kung wala, nandyan sa screen yan. Sabi riyan, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nakasulat po yan sa Biblia. No? Yan ang description ng mga tao. Sabi dyan, yan ang resume nating lahat. Verse 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Meron pa po, ayan. Verse 25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. So meron yung mga sumasampalataya at merong hindi. At kung hindi ka pa sumasampalataya, hindi ikaw yung binabasa na yan, Hindi, biyaya ng Diyos yan, walang bayad. Pero dahil yan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ, napatawad ka sa kasalanan kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ng mga kasalanang nagawa ng tao. Verse 26, ngunit ngayon ay ipinapakita ng Diyos na siya ay matuwid at itinuturing niyang matuwid ang ang mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya huwag kang magagalit kung sinasabihan ka ng scripture na makasalanan ka. Totoo yon. Totoo rin na para sa ating lahat yun, Dati tayong makasalanan. Ngunit ngayon, ganito ang, mula sa pagiging nasa ilalim ng pamumuno ni Satanas, ililipat ka sa pamumuno ng Diyos. Matatanggap mo ang kapatawaran ng kasalanan at higit pa roon, may matatanggap kang mana. Ano nga yun? Eternal inheritance yun, ha? Isang pamana kasama ng mga pinabanal ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Pag binutunuloy niyo po yung pagbabasa ng Romans, makikita niyo yan. Huwag mo na yan, anak. Huwag mo muna pakita yan. Dahil yan yung ating konklusyon. Konti na lang to. Makinig kayo, ha? At yung pagkakaroon ng Kristo ay napakalaking pagbabago. Dapat nakikita natin yung pagbabago natin. No? Kaya para sa mga hindi pa lubos na nakakapag-isip tungkol sa nasave na nga ba ako sa kasalanan? Niligtas na nga ba ako ni Jesus Christ sa kasalanan? O yung meron namang nasa proseso pa lang, ano ang dapat mong gawin? Magdasal ka, humingi ka sa Diyos na buksan niya ang puso mo. No? Buksan niya ang iyong mata, kasi minsan, hindi naman talaga natin inaamin o hindi natin nakikita talaga na nandun pa tayo sa ganung kalagayan. Pero ang totoo, kailangan natin ng tagapagligtas. No? Kaya, madalas, kung iniisip mo palaging okay ka lang, pero hindi naman pala, kailangan mong paglinawin yung mata mo, alisin mo yung minsan, yung mga salamin, napakalabo. pag malabo yung mata mo, hindi mo talaga makikita ng malinaw. Pag alisin mo yung malabo mong salamin, para makita mo ang buhay na may pananaw tungkol sa mga eternity, tungkol sa walang hanggang, yun ang titingnan natin, yung eternity. No? Doon mo makikita ang totoo. Kaya, balik tayo doon sa talinghaga. Kung mayroong, nakita nyo na kung anong background ng masama, at hindi rin natin pwede i-judge ang isa't isa. No? Dahil hindi tayo perfect. Lahat tayo ay minsan maayos, minsan hindi.
Ngayon, sa isang banda, dun sa talinghaga, may trigo raw, yung mabuting binhi, no? Pero tandaan natin, dahil sa nabasa natin sa Romans 3, walang likas na mabuti sa sarili niya. Nagiging trigo lang ang isang tao, nagiging mabuting binhi lang ang isang tao kapag siya ay nanampalataya at nagpatuloy na magtiwala kay Jesus Christ. Lumalakad na naaayon sa kalooban nila. No? Kaya, dapat maintindihan natin yon mga kapatid. Kaya nung sinasabi ni Jesus Christ, ang mga anak ng kaharian ay yung mga pumili na lumabas sa kapangyarihan ni Satanas. Nagdesisyon. Ayoko na sa kadiliman. Gusto ko sa kaliwanagan at ayokong magpa-under kay Satanas, no? Gusto ko sa kapangyarihan ako ng Diyos o sa paghahari. Ang Diyos ang gusto kong maghari sa buhay ko. Okay? At oo, kapag ang Diyos ang naghahari sa buhay mo, makikita mo ang tunay na pagbabago. Doon pa lang talaga. Pag namnamin mo yan, ikaw, hindi kita husgahan, hindi nyo rin ako husgahan. Yung sarili natin, ina-assess natin. Ngayon, yung sa damo, sabi dito, sa talinghagang ito, gumamit si Jesus ng isang particular na uri ng damo. Yung damo raw dyan ay tinatawag na bearded darmel. Ito isang uri ng damo na kahawig din ng trigo. No? Habang tumutubo, halos hindi mo sila, habang tumutubo pa lang sila, dahil parehong-pareho sila, hindi mo talaga sila mapapansin kung sino ang trigo at sino ang damo. No? Kasi ang trigo, yun yung kinakain natin, ginagawa nating harina, di ba? Parehong-pareho kasi ang itsura nila. Sa katunayan, makikita lang daw yung kaibahan niyan kapag hinog na. Nagbunga, tapos nahinog na. Kaya nga, sinabi ni Jesus Christ, di ba, huwag mo nang bubunutin. Kasi nga, isa pa raw, pag yung damo na yan, at yung trigo na yan, dahil kaya sinabi ni Jesus Christ na huwag bunutin. Kasi baka raw mabunot pati kapag lumalaki, yung tinanim, yung mabuting binhi na itinanim, baka mabunot din. Kaya nga ang sabi niya, huwag munang bubunutin. Kaya sabay silang lalaki, sabay silang tutubo. At habang tumutubo sila, hindi raw napapansin talaga kung alin doon yung damo at kung alin yung trigo. So, yung kanilang ugat pala, habang lumalaki sila, ugat-ugat, yung mga ugat nila nagsasanga-sanga, tapos nagkakaano yung mga ugat, anong tawag doon? Yun, hindi mo maalis talaga, di ba? Mahirapan kang, kaya dapat, hindi sila bunutin agad-agad. Pero, di ba kaya nga sinabi ni Jesus Christ, saan ba ako? Nalilito na ako sa aking Pwedeng balikan natin yung Matthew 13:36 o 43, anak. Ayan. Susunod. Ayan, dyan. Ay, sa susunod, balik pa isa. Ayan. Matthew 13, anak. Ayan. Kung paano, ayan, 38. Ang kaaway, 39, ang kaaway ay naggasik ng damo, walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay katapusan ng daigdig, ang mga tagapag-aani naman ay mga anghel. Hindi ata yan. 36 nga. sorry. Ayan. Iniwan ni Jesus sa mga tao, pumasok. Ang naggasik ay, hindi ko makita. Yung sinabi niya kung saan ang trigo ay sa una. 20, ayan, yan. 26, anak, 26. Nang tumubo at magbunga ang mga trigo, lumitaw din ang mga mapanirang damo, kaya't pumunta yung mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may mga damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang nagtanong, ang may kagagawa nito, tinanong siya ng mga, bubulutin po ba namin ang mga damo? Anong sagot ni Jesus Christ sa 31? Huwag.
baka mabunot pati ang mga trigo. At ang sabi sa 29 pala yon. Sa 30, hayaan na lamang ninyong lumago, kapwa, ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. So, ano sinasabi sa atin nung binabasa natin, sister? No? Magkasama sila. So, nandito, hindi nga natin alam kung, di ba, minsan trigo tayo, minsan damo tayo, di ba? Kaya, sabay na, at hindi natin pwedeng i-judge ang isa't isa, di ba? Oh, hayaan na, lalago kayong magkasama at minsan, mahirap talagang paghiwalayin yan. Ano? Hindi mo mapapansin yan eh. Di ba? Dahil nga, yung ugat niyan, nagkabit-kabit na, hindi mo talaga mahirap ding malaman kung sino ang tunay na trigo at kung sino ang tunay na damo. Di ba? So, kaya nga si Jesus Christ, sabi niya noon, sa magsasaka, alam kong mahirap tukuyin kung alin ang trigo at alin ang damo. Kaya hayaan nyo silang lumago, magkasama. Na gusto niyo po ba, may naiisip po ba kayo dyan sa inyong mga inuupuan kung anong ibig sabihin niya? Sa buhay na ito, may mga damo na halatang halata. No. Yung mga taong talagang tumanggi talaga at ayaw nilang tumatanggi sa Diyos. Sadyang hinahadlangan lahat ng purpose niya sa buhay. Ayaw niya yung purpose ng Diyos sa buhay niya. No? Gusto niya, basta ayaw niya, nire-reject niya ang God. May mga taong ganyan. At madali mo mahalata yan. No? Siyempre, masasabi mo, damo yun. Diba? Pero meron din naman mga tao na hindi pa lang nakapagpapasya. No? Ngayon, pero alam niyo ba na yung mga hindi pa rin nagpapasya, pero wala yan pagkakaiba sa damo. No? Kahit hindi pa rin siya nagpapasya, sa kasamaang palad, hindi pa rin siya trigo. Di ba? Sige, kung hindi sila kabilang sa anak ng kaharian, anong tawag sa kanila? Sila ay anak ng masama. Di ba? Judgmental ba yon? Di ba? Yun yung sinasabi ng scripture. Tama po ba ka ng pagkaunawa? So, ngayon naman, may mga tao namang malinaw na damo. Kanina, yung mga hindi halata, kilala mo na kung sino sila, hindi ko nasasabihin yan. At meron din namang mga tao na naghahanap pa lang, sinusubukang unawain ng lahat, may mga aktibong, meron din namang mga taong lumalaban sa Diyos at sa kanyang mga tao, at meron ding parang walang direksyon, wala talagang gustong marating sa buhay. Pero alam nyo ba, para sa Diyos walang gray area na tinatawag. Ang sa Kanya, pagdating ng panahon, may anak ng kaharian at may anak ng masama. May trigo at merong damo. Di ba? Para ganyan din eh. Kaya ano ang mangyayari sa mga anak ng kaharian? Sa mga anak ng kaharian, sila ay titipunin at sabi, dadalhin sila sa kamalig. Sabi dyan, no, sa verse, sa verse 30, di ba? Pagkatapos, yung una, sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang damo. Di ba? Kailan sila paghihiwalayin? Pag inaani na. Kasi sa explanation, sa kingdom na yan eh, di ba? At ang inyong, pagbibigkis-bigkisin din daw sila at kaya lang, susunugin. Yung isa naman, yung mga anak ng kaharian, ipunin ninyo ang trigo, yung trigo na tinatawag natin, at saan dadalhin? Sa kamalig. Di ba? Yung pinag-iimbakan. No? So, paano yung mga damo? Di ba? Titipunin din naman sila pala. No? Sabay silang aanihin, titipunin, ibibigkis. Kaya lang, saan sila, ihahagi sila sa apoy. Di ba? Mabigat yun. Napakabigat yun. No? Pero ganun kasimple, gustong iparating sa atin ni Ama ang kanyang judgment. No? Sa mundong ito, ang trigo at ang damo ay sabay na tumutubo. Di ba? Nilinaw ni Jesus na darating ang panahon ng pag-aani, kung saan malinaw na paghihiwalayin yung dalawa. Pero hanggang sa panahon na yon, kapatid,
Magkasama silang lumalago. Isipin mo ito, hindi ikaw ang magtatakda kung kailan dapat mag-ani. Sino ba magtatakda? Ang Diyos. No? Bahala ang Diyos doon. Hindi ikaw ang hahatol. Si Jesus Christ ang hahatol. At hindi ikaw ang mag-aani. Ang angel daw ang mag-aani, di ba? Hindi ikaw. So ngayon, anong tungkulin mo? Anong dapat mong gawin? Nakukuha po ba natin? Mag-grow. Dapat lumalago tayo. Kasi hindi ka mag-aani, kailan mangyayari yan. Ngayon, ano ang dapat mong gawin? Ano ang tungkulin na dapat mong ma-realize dito sa binabasa nating parable? No? Ang tungkulin mo, mag-grow ka. Siguraduhin mo na kung ikaw ay damo, dapat maging trigo ka. At kung ikaw naman ay trigo, dapat manatili kang trigo. Di ba? Kung saan, sa tingin mo, hindi ka pa trigo, kakausapin mo ang Diyos. Hihilingin mong buksan niya ang iyong mga mata para makita mo ang katotohanan na kailangan mong lumipat mula sa kapangyarihan ni Satanas patungo sa paghahari ng Diyos. Masakit pakinggan, pero sabi ko nga kapatid, makinig ka. Iyon ang first step. Pag nakalipat ka na sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa kapaghahari ng Diyos, yun yung first step. Pagkatapos nun, huwag kang mag-focus kung sino ang damo. Dahil trigo ka na, itong katabi ko, damo to. Hindi. Mag-focus ka sa sarili mong, kung ikaw ay trigo, dapat nananatili kang trigo. Huwag mong isipin na ang katabi mo ay damo. No? Huwag kang tumingin sa paligid mo, sa madaling salita. Ang dapat mong pagtuunan ng pagpansin ay yung paglago mo. Dahil iyon lang ang tungkulin mo. Hindi mo tungkulin, hindi mo sagot yung katabi mo, kahit anak mo pa yan. Darating tayo, haharap tayong lahat, alam natin yan, no? Sasabihin, ikaw damo, dito ka. Ikaw trigo, dito ka. Pag-iwalayin kaya natin ito. Kayo yung mga damo, kasi 3 lang kayo. Mas marami dito, sorry. So, kayo na mga trigo, mabubuting binhi na nakatanim sa mabuting lupa. Ayan. Huwag niyong titingnan to mga to. Sasabihin niyo na sa sarili niyo, ay, yan si Marcy, damo pa rin yan hanggang ngayon. Si Tita Stella naman, hindi po ganon. Dapat mong pagtuunan ng pansin ay ang iyong paglago, dahil yan lang ang tanging tungkulin mo. Madali lang tayong madistract. At iisipin natin, iniisip natin minsan, sa bahay ba namin may damo? Sa simbahan ba may damo? Sa pamilya ko ba may damo? O sa mundo ba may damo? Siyempre, kahit saan may damo kasi nga, hindi nga pinapabunot pa yan eh. Di ba? Kasama mong lumalago yan. Kung lumalago ka bilang trigo, lumalago rin tong damo bilang damo. Di ba? At yun yung punto ng talinghaga. Mahirap silang paghiwalayin habang sila ay lumalaki. Kaya hayaan din silang lumago, hinayaan din silang lumago magkasama hanggang kailan? Sa pag-aani. Hindi iyon ang dapat mong ipag-aalala. Huwag mong alalahanin dahil hindi ikaw ang mag-aani. No? Kaya ito ang karunungan mula sa talinghagang ito. Makinig tayo lahat. Ang masama ay lalago kasabay ng mabuti. Kailangan natin tanggapin yan. At huwag tayong mabibigla o mawala ng pag-asa kapag nakikita nating umuunlad ang kasamaan. Umuunlad ba sa tingin mo ang kasamaan sa paligid mo ngayon? Tinatawag tayo ng talinghagang ito na manatiling balanse at malinaw ang isip. Magalak tayo kapag nakikita nating kumikilos ang Diyos sa mundo, pero huwag tayong panghihinaan ng loob kapag tila nangingibabaw ang kasamaan.
Huwag kang magpadala sa bawat nangyayari sa paligid mo o sa bawat pagbabago. Kung sa tuwing may mabuting nangyayari sobrang saya mo, pero kapag may masamang nangyayari sobrang lungkot mo, mahihirapan ka. Ito ang katotohanan. Ang trigo at damo ay sabay na lumalago. At sa huli, ang Diyos ang maghihiwalay sa kanila sa panahon ng anihan. Amen po ba? Di ba? So, mga kapatid, samantalang kinakailangan nating manatiling balanse sa buhay natin sa Panginoon, ang Panginoon ay naghahasik din ng mabuting binhi. At ang kaaway naman ay naghahasik ng mga damo sa gitna ng trigo. Pero tandaan ninyo, huwag niyong kakalimutan, darating ang anihan. Hanggang hindi dumarating ang anihan, kailangan nating maging matalino. Kailangan nating maging maingat. May isa pang mahalagang punto, sabi ko nga kanina, sa halip na magbunga yung damo, dahil kasabay silang tumutubo ng trigo, pag nagbunga ang damo, alam nyo ba, na ang bunga nila ay tinatawag na soporific or black seed. At ito raw ay poisonous. Pag nakain mo raw yan, nakakaantok daw yan at nakakapagpatulog. So kung kumain ka ng trigo at nahaluan nung black seed na yun, dahil nga sa pag-aani, hindi na ihawalay, nailagay doon sa ano mangyayari sa'yo, di ba? Ang mga damo sa mundong ito ay ganitong epekto, may ganitong epekto. Pinahihina nila ang ating pagiging alerto. Alam ko, ramdam mo yan, minsan hindi ka alerto, hindi ako lang ba? Minsan, pinapatulog tayo nito pagdating sa mga bagay na makayari sa atin. Aantok-antok tayo. At yan yung alam naman natin na yan yung purpose ng kalaban. Gawin kanyang lulumulumo, antok-antok, hindi alerto. Gagawin kanyang, ang layunin ng kaaway, gagawin kanyang maging manhid, maging antukin. Wala kang spiritual na kamalayan. Higit pa roon, gusto niyang mawalan tayo talaga ng malasakit sa mga damo. Nakukuha niyo ba? Nasusundan niyo po ba? Sabihin niyo lang, dahil ulitin ko simula sa simula. Pwede ba? So, hindi nila naabutan. I-review niyo nila po. Ewan ko lang kung nai-record ni Kurt. No. Pero, sabi ko nga, ang layunin ng kaaway, maging manhid tayo. Dahil sabay tayong tumubo, kasama natin ang damo, tayo ang trigo. Ito kasi, side na to, ito yung mga trigo, mabubuting tao na yung mga yan. At kayong side na to, since naupo kayong dalawa dyan, kayo yung anak ng masama. Ito, anak ng kaharian. Joke lang. Pero magandang nandyan, Ninang. Alam nyo ba kung bakit? Dahil walang taong ipinanganak ng mabuti na. Lahat ng ipinanganak, kaya inuulit ko sa umpisa, no? Lahat ng ipinanganak, tawag dyan ay anak ng masama. No? Pero pag tumanggap ka na kay Kristo, pwede ka nang unti-unting nalalapit na dito sa kabilang banda. No? Hindi ito magic, alam nyo yan. No? Kaya lang, ang problema, dahil sabay kayong tumutubo, sabi ni Jesus Christ sa parable, huwag mo nang bubunutin. Yung naihasik na mabuting binhi yung devil, naghasik din ng masamang binhi. Yun damo nga. At sabi ni Jesus Christ, hindi pwedeng bunutin kasi baka mabunot pati yung wheat o yung trigo. Marami kasi tayong term, no? Trigo, damo. No? So, sabay kayong lumalago at ayaw ni Jesus Christ ipabunot yon. Kailan daw bubunutin? Sa anihan na. No. Pag sa anihan, binunot kayo, doon pa lang malalaman kung saan kayo mapupunta. So habang hindi pa nag-aanihan, hindi pa naman anihan siguro ngayon kasi hindi pa tayo biglang inangat. Di ba? Ang ginagawa ng devil,
Itong mga trigo na to, masyado sila, yung siling, damo yan. Kaya lang, alam mo ba, na magandang maintindihan mo rin na damo siling? Bakit? Kasi kung alam mo na damo siya, at ikaw ay may pagmamahal dyan sa puso mo, Stella, na naisin mong maging trigo rin siya. At hindi ka nasa nasa panig ng di ba? Yun ang tamang gagawin mo. Ikaw bilang trigo, mamahalin mo si damo. Ayun na, at yun yung intention ng devil, layunin ng devil na maging manhid ka, Stella. Huwag mong mahalin yung sisileng. Ganyan ang intention ng devil. Gusto niya, lumiit ang pagmamahal mo dyan sa puso mo hanggang sa mawala. Dahil ang totoo, kayang baguhin ng Diyos ang isang damo, kahit hindi mo mahalin siling. Kung gusto ni Ama na magbago siling, may ibang papadala sa kanya. O, ano ka ngayon, Stella? Di ba? Kaya kung tayo ay inaantok o medyo namamanhid, nawawala ang malasakit natin sa kapwa natin, at kung wala kang malasakit, wala ka ng lakas ng loob na magsabi ng katotohanan talaga. Or minsan naman, dahil emotional ka, hindi mo na masabi, nalengda mo ka. Mahal kita, kailangan kang maging tribo, kaya ganito gagawin natin, Leng. Di ba? Pag wala kang malasakit talaga, hindi mo masasabi yon. Naintindihan niyo ba yung gusto kong sabihin? Magiging ganito ka lang, okay lang yan, Leng, mabait ang Diyos, mapagpatawad ang Diyos, dyan ka lang. Pero alam niyo ba kung minsan kailangan nating maging matapang. Kailangan nating maging mapagmahal at may buong pusong katapangan para sabihin ng totoo. Minsan kasi may mga taong gusto binobola sila eh. Pero minsan, kailangan may mga taong mas nagigising sila kapag nagsabi ka ng totoo. Kaya, lagi tayong magdasal. Kailangan natin ng Diyos para mabuksan ang mga mata natin. Na hindi na lang natin sasabihin, ay okay na ako, trigo ako eh. Bahala na si Leng sa buhay niya. Damo siya, bahala siya. Hindi ganon, no? Bilang trigo, magmamahal ka, sasabihin mo, Leng, dapat maging trigo ka. Hindi ka dapat manatiling damo dahil pagdating ng anihan, ang damo ay titipunin at iahagi sa apoy. Kailangan mong maging matapang minsan. May mga taong magsasabi ng katapangan, sasabihin ng totoo. Kung wala ang Diyos sa buhay mo, mali ang buhay mo. Di ba? Hindi ito para husgahan mo siya, no? Kundi dahil may malasakit ka sa kanya. Kung nakikita mo ang isang tao na pumupunta sa pasabog na dahil sa sobrang galit sa puso niya, hayaan mo na lang ba siyang galit lagi? Di ba babalaan mo siya? Sasabihin mo, gusto mo bang magdasal tayo para lumamig ang ulo mo? Di ba? Di ba, Kuya Carl? Nandyan ka ba? Kaya si Kuya Carl, lagi kong sinasabihan kapag medyo umiinit na ang ulo, Carl, pray tayo. Kailangan, nandyan sa puso natin ang compassion. Hindi mawawala sa puso natin yung awa. Hindi pwedeng nakita na natin ang katotohanan, tapos dahil damo na tayo, ay dahil trigo na tayo, bahala na yung mga damos. Alam ko na kung anong kahihinat na niyan. Wala akong pakialam sa kanya. Basta ako, trigo ako. Hindi tama yun. Papunta ka na rin sa damo. Di ba? Hindi tayo pwedeng maging manhid. Yan ang gusto ng kaaway at ayaw ng God dyan. No? Ako, may Jesus na ako sa puso ko. Bahala na sila. Hindi talaga tama yon. Pero,
iyon ay isa sa pinakamaling nagagawa ng isang Kristiyano. Alam niyo ba yon? Na hindi natin dapat kalimutan na may trigo at may damo sa mundo. Pero ang pag-asa ng simbahan ay hindi na mapahamak ang malinaw na sinabi ng Diyos. Ayaw niya na ni isa man sa tao ay mapahamak. Sa halip, nais niya ang lahat ay magsisi sa kasalanan at magbalik loob sa Kanya. No? At alam niyo naman kung gaano, kahit isa lang, kung ayaw niyang may mapahamak kahit isa lang, sobrang saya naman niya kapag may isang nahatak, kung silang nahatak ni Stella, ay naku, buong kalangitan nagre-rejoice, di ba? Kaya, hindi sila ang ating mga kaaway. Kung sila ay damo, mahalin natin sila. Mas lalo natin silang mahalin. Kung ikaw ay trigo, magpatuloy kang magmahal para nananatili kang trigo. Dahil ikaw, pagdating ng anihan, bilang trigo, ay ilalagay ka sa kamalig. Kaya ang mga damo ay hindi dapat lang iwasan. Sila ay mga taong dapat na inaabot natin. Dahil kung hindi, anong mangyayari sa kanila? Sabi nga ni Kuya Joel. No. Ano ang mangyayari sa kanila? Yun yung dapat nating tanong. No. Ano ang mangyayari sa mga damo? Kaya ang title natin ngayon, mga kapatid, kaya ano ba yung title ng teaching natin? Love in a Parable. Mga kapatid, kung kayo ay mabuting binhi, harapin natin yan. Kayo ay mabuting binhi, dapat lumalago kayo at namumunga. Hindi yung tutulog-tulog, hindi yung manhid, kundi yung gumigising din sa mga iba, natutulog at namamanhid. Nagsasabi na ang tao, lahat ay nangangailangan ng Jesus, o ng Kristo sa puso. Kaya sabi sa Jude chapter 1, anak, please. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal. Sa inyong kabanal-banalang pananampalataya, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Verse 31. Tama ba yung mga verses ko, anak? Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesus na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Meron pa ba? Kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Agawin ninyo ang iba upang mailigtas sa apoy. Ang iba naman ay kaawaan ninyo ng may halong takot. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang nabahira ng kahalayan. Next. Wala na ba? Teka lang ha. Tama na. Tama na raw. Kaya mga minamahal. last na po. Patibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Yun yung sinabi sa Jude. Maawa kayo sa mga nag-aalinlangan. Kaya, teka lang ha. So, sana yung naging message sa atin itong ating parable, maging mas mapuno ng pag-ibig at pag-anyaya sa ating mga puso, no? Na maging seryoso at magkaroon din tayo ng babala sa puso natin. Dahil ayaw natin na maging damo na kung saan ihahagis sa apoy, nais nating lahat tayo ay maging trigo na ilalagay sa kamalig. Kapatid, kung tunay na mahal mo ang mga tao, gagamitin mo ang tamang pagkakataon na laging ngayon na. No, ngayon na ang tamang pagkakataon. Magmahal ka ngayon na. Dahil kung ang pag-ibig ang motibo mo, ituturo sa iyo ng Diyos
kung ano ang sasabihin mo, kailan mo ito sasabihin, at kung paano mo ito sasabihin. Malalaman mo kung paano magiging liwanag tulad ng ilaw na nagniningning sa ibabaw ng burol. Kaya kahit pakiramdam mo minsan ay napapalibutan ka ng damo, magpatuloy ka lang sa paglago. Kaya, huwag kayong maging manhid sa espiritual. Huwag kayong maging makasarili. Huwag kayong maging kampante na lang. Ito na ako, okay na ako. At hindi na kailangan ipahayag pa ang gospel. Manatili kayong handa. Manatili kayong masigasig sa inyong pag-ibig. Tingnan niyo kung sino pa ang pwede niyong maabot. Let's pray. Aming Ama, maraming salamat po sa pagbubukas mo ng aming mga puso at isipan. Tulungan mo kami na hindi lang namin narinig ang mensahe mo, na magmahal kami, manatili kaming nakaugnay sa iyo, at ang pag-ibig mo ang maghari sa puso namin. Hinihiling po namin na patuloy mo kaming biyayaan ng pusong may malasakit sa mga nawawala, sa mga nananatili, nagre-reject sa iyo. Tulungan mo po kaming mas mahalin namin sila. Tulungan mo po kaming ang pag-asa namin na sa araw na darating kung kailan lahat ay magiging maayos, ay manatili sa aming mga puso. Salamat, Ama, sa pagbibigay mo sa amin ng awa, tulad ng kung paano mo po pinagkaloob sa amin ng aming Panginoon. Upang sa aming pakikisalamuha sa mga taong, sa mga damo, mahalin pa rin namin sila at masabi namin ang katotohanan sa kanila para maging anak mo rin sila at makatulong kami sa pagbubukas ng kanilang mga mata. Tulungan mo po kami, Ama. Naway mailapit namin ang lahat ng mga nakalayo pa sa iyo. At tulungan mo kaming magmahal tulad ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa ngalan niya, Amen.